About sinabi ko, from prosecutor to Vigan, I will, kayo taga Davao, nakita man talaga ninyo, I will build a city. I will build you a city that is comfortable. I want your wife and daughter, sinabi ko sa police, ask your wife and daughter to walk around Davao even during the darkness of the nights. If they go home unmolested, if they come home safe and sound, if they come home happy from where they were, using the streets of Davao City, that is the environment that I want for my city. Constitution kasi i-short, abbreviate ko lang. It says that I have to protect the people and preserve the republic. Yun ang trabaho ko. Kaya gusto ko to protect all, not only yung pati yung mga komunista sana. Itong droga, dito tayo tinanong ako kanina. Kasi worldwide, I'm being pictured as a killer, a murderer. Nang Amerika, gusto pa ako bitayin ng mga, wala lang kayo sa Pilipinas. But during the time of President Ramos, tinawag si Alunan ang DILG secretary noon sa Amerika. Pinagsabihan siya ng mga Amerikano noong panahon ni Ramos that the drug situation in the Philippines is getting out of control. Your country is being flooded with shabu. So nung umuwi na si Alunan, tinawag kami yung mga mayors. Then we were warned to do everything. Ako naman noon prosecutor. Sa korte lang ako doing trial work. But marami akong nakita na bumagsak ang kaso ko dahil sa korupsyon, nabibili ang police, nabibili ang prosecutor, nabibili ang judge. Kaya kung ako pagkaganon, sinabi kong nagpresidente ako, there were about 7 generals ng Manila Police Department who were into drugs, pati customs lumulusot. Kaya sabi ko, ang akala ko, ang kalaban ko, itong mga NPA madurugista, NPA madurugista, putang, sabi ko, I am up against my own government. Kung paano to? Kaya nung mayor ako sa Davao, sinabi ko, from prosecutor to Vigan, I will, kayo taga Davao, nakita man talaga ninyo, I will build a city. I will build you a city that is comfortable. I want your wife and daughter, sinabi ko sa police, ask your wife and daughter to walk around Davao even during the darkness of the nights. If they go home unmolested, if they come home safe and sound, if they come home happy from where they were, using the streets of Davao City, that is the environment that I want for my city. At nag-warning ako, alam mo mga taga Davao, sinabi ko sa inyo, huwag kayong pumasok sa droga at sisirain ninyo ang siyudad. Di nung na-presidente ako, gano'n rin ang sinabi ko. Sabi ko, huwag mong gawain yan sa bayan ko. Mahal ko ang bayan ko, baski ganito lang ako. I love the Philippines. Sabi ko nga doon sa kampanya, I love the people of the Philippines. Kadugo ko yan eh. Sabi ko, wag kayo dito, lalo na kayong mga foreigners. Puta. 'Di
Yung hindi naniwala, ano, you know, I cannot understand itong human rights instigated by America, pati itong bleeding hearts ng Europe, itong mga sila yung nagpagulo ng mundo ngayon. Tayo, we were conquered by the Spaniards for 400 years. Pero 400 years, nag-istambay ang mga gago sa Pilipinas, and they were living the fat of the land for 400 years. Kaya, kayong mga purin, sabi ko, huwag kayong pumasok dito na you're always welcome. I will protect you with my life. But you stay clear. Diyan sa droga, talagang hiritan ko kayo. And that goes for all. Sabi ko, alam mo kasi, kawawa ang Pilipino. Isang puser, at mapabigyan lang niya 5, 6, 7. O palagay natin, 15 persons buying Cebu every day. How much is the pay now? Minimum wage. 400, 350. Yung iba, 500. Pag uwi nila, di ba Cebu? Ano lang yan damayan lang. Pag ito na-contaminate, maghanap talaga ito ng isang partner para mapabilihin niya yung konsumo niya, charge niya dito. So ito naman, magpabili yan kasi yung kikitain niya, libre na, ito naman tatamaan. So maghanap na naman ito ng ibang bata. Ganun yan. And in Manila, nung ako'y nagpresidente, sabi ko sa Chief PNP si Bato, give me the numbers. Yung nag-surrender lang, yung hindi natakot, puro payat, nakita ninyo, malnourished. Hindi kumakain yung mga yan Sa bagay, kung lahat na adik Pilipino, wala na rin akong problema sa rice crisis. Hindi na kumakain itong mga puta. So ngayon, pag itong tatay bumagsak sa droga, the entire family becomes dysfunctional. Wala na magdala ng pera para pagkain. Ang eskwela ng bata, tabla na. Yung ibang bata, babae, at an early age, lalo na kung mahirap. Di ko to prostitution. Yung iba mag-suicide. There's the human trafficking. Dalhin sila sa Middle East. Pagdating doon, ipagbilis sa slave markets. And many Filipina, hanggang ngayon, hindi na namin matrace. Pinagbili na yun doon sa Africa as slaves. Napakasakit. Putang sabi. Kaya ako nagpuputang ina. Talagang galit ako sa ginagawa ninyo. Kaya kung ganon, maraming baka sabihin yung isang pamilya lang yan. Now, they have created a new problem for all of us to worry. Alam mo, pag natamaan ng droga at 6 months constant use, shabu is a chemical. Mabuti pa yung opium, heroin, because grown marijuana, organic tanim. Shabu is a mixture of all chemicals. Walang organic dyan, hindi plant yan. Ang mga tubig ng baterya, formalin, yung para pang pabuhay ng patay, para hindi mangamoy. Yan sa puderarya, marami yan. Yan ang ginagamit niluluto. It shrinks the brain. And when the brain has shrunk, you have an inutil Filipino. Doon sa Maynila, counted nila doon sa TV nag-surrender 1,600,000.
palagay na natin ang hindi nag-surrender another 600,000. They are now slaves. Slaves sila to a chemical called shabu.